Akala ko mahal kita, pero akala ko lang pala yun. Tapos na ang kagagahan ko sa'yo, Franco. Handa na kitang bitawan. Pakakawalan na kita dahil nakakasama ka lang sa mental health ko. Goodbye! Buong tapang kong sambit kay Franco Jeller. He is my bed buddy since we were first year college. Ang buong akala ko matututuhan niya akong mahalin, ngunit hindi pala dahil katawan ko lang ang kailangan niya. He never loved me. I crossed oceans for someone who wouldn't even take paddles for me. Nagmahal ako ng taong walang puso. Isa siyang taong walang pakiramdam. Ginamit lamang niya ako. Ginamit lamang ako ni Franco Jeller bilang parausan niya for 4 years. I was kept hidden as so-called girl in his closet. But this day, tuluyan ko ng tutuldukan ang lahat sa pagitan namin. Ayoko na. Nakakapagod din pala, so I said goodbye and left, hoping that our paths won't cross again. Subalit parang binibiro ko ng tadhana dahil hindi ako tatantanan ng mga Jeller. After 2 years, I met his twin brother, Franz Jeller. I accidentally fell in love with him. He's different from him and that's what I thought. Akala ko rin lang pala dahil pareho lamang sila. Franz is even worse than him. Kung anong ginawa sa akin ni Franco, siya rin ginagawa ni Franz. Iisa lamang ang tingin nila sa akin, para usan. Isang malakas na sampalang pinakawalan ko sa mukha ni Franco. I know I don't have the right to do that, pero di na ako nakapagtimpi pa. Sagad na ang pasensya ko sa kanya. Sobra ng pasakit na nararamdaman ko ngayon dahil sa nalaman ko. Sila ni Princess Mendez, ang batchmate namin, na leader ng cheering squad sa university. Kahit na buddies in bed lamang ang turing ni Franco sa akin, di ko maiwasang masaktan dahil inaasahan kong mamahalin din niya ako balang araw kapag naibigay ko ng lahat sa kanya, pero hindi pala. Hindi pala ang isang tulad ko ang saseryosohin niya. Matutulad lamang pala ako sa ibang mga babaeng binasura niya pero iba pa rin ako dahil ako na mismo makikipaghiwalay sa kanya. I give up? Mahal ko siya pero sobra na. Hindi ko na rin maaatimpang masaktan. I had enough of him. Ayoko na sa isang Jeller katulad niya, manggagamit at mapanakit. Hindi ba niya nararamdaman na mahal ko siya? Sa tuwing may mangyayari sa amin, every time he kisses me, wala bang kahit katiting na kuryente siyang nararamdaman? Gano'n na ba talaga siya kamanhid? Sa haba ng pinagsamahan namin, hindi man lang ba niya ako napansin? Magtatatlong taon na kaming buddies in bed. Simula na may nangyari sa amin during the socialization night, nagkasundo kaming dalawang magsasama, pero no strings attached. Advantage na yon para sa akin dahil matagal ko siyang crush at sinadya ko talaga na may mangyari sa amin that night. Walang ibang nakakaalam tungkol sa amin, kundi kaming dalawa lamang at ang kaibigan ko na si Vlad. Walang hiya ka talaga, Franco. Umasa ako na matututuhan mo akong mahalin, pero ginamit mo lang ako. Tinago mo ako sa lahat, but si Princess, nagawa niyo pang umeksena sa gitna ng court? Ang sakit. Bakit mo ginawa sa akin to? Mangyak-ngyak kong sambit sa kanya. MVP player si Franco sa basketball team ng university at scholar din to. At kanina nang manalo't naging champion ang team nila, biglang kinuha ni Princess ang mikropono at sinabing sinasagot na nito ang binata. Hindi ko man lang nga alam na may nililigawan na pala tong iba. Listen, Rox. Ilang beses na ba nating pinag-usapan ang tungkol sa bagay niyan, ha? Wala tayong obligasyon sa isa't isa. Dahil wala naman talagang tayo, di ba? We agreed na anumang oras po pwede tayong tumigil. I think this is the right time para tigil na natin ang kalokohang to. Galit nitong wika. Muli ko siyang sinampal sa magkabilang pisngi. Bakit ang sakit? Parang sinasaksak ang puso ko dahil sa mga sinabi niya. Parang unti-unti namamatay ang puso ko sa mga oras na to. Oo nga, this is the right time to stop this nonsense. Tama ka, walang kabuluhan to eh. Kung sa bagay nga pala, bakit pa pala ako nagpapakagaga sa'yo, no? Dakilang jutes ka naman. Ang liit ng ano mo. Hindi ako satisfied dahil isa ka lang dakilang cotton buds. Ay, hindi, correction. Toothpick lang naman ang size mo. Sigaw ko sa pagmumukha niya, bago ko lumabas sa kotse niya at tumakbo papalayo sa kanya. Narinig ko pa ang pagmumura niya habang bumababa ako sa kotse niya. Uuwi na lang ako sa boarding house ko. Aabsent na lang ako sa sunod na subject dahil mugtong-mugto ang mga mata ko. Malayo ang province ko. At dahil gusto ng mga magulang ko na makapag-aral ako, sa isang magandang universidad sa Manila ko tumira at nag-aral.
Di naman kami mayaman at di rin naman mahirap. Umaasa lang ang mga magulang ko sa sakahan at manggahan namin. Napapailing ako sa tuwing iisipin ko si Franco. I'm a virgin nang makuha niya ako. Nung una ko pa lang siyang nakita, parang na-inlove na ako sa kanya. Kahit sinong babae naman hindi maitatanggi ang isang Franco Jeller. Napakalakas ng appeal nito sa mga babae. At halos lahat ata ng mga kababaihan sa campus may crush sa binata. At isa na ako sa mga babaeng bumukaka at umasang mamahalin ng isang Franco Jeller. Ang sabi ng mga kaklase namin, may mga kapatid na lalaki pa raw ito. Ngunit hindi ko na inalam pa kung sino dahil si Franco naman ang mahal ko. Walang tigil ang pag-iyak ko nung sumampa ko sa aking kama. Iiyak ako ngayon at pangako. Itotodo ko na ngayon ang mga luha ko dahil bukas hindi ko na siya kilala. Kahit magkaklase pa kami, ekis na siya sa buhay ko. Di ko na namalayan nakatulog na pala ako kakaiyak. Nagising na lang ako na may tumatawag sa cellphone ko. It's him, Franco. Sinagot ko naman yon ngunit walang balak kausapin pa siya. You have 2 days to pick up all your stuffs in my condo or else itatapon ko na lang to sa basurahan. Anito sa kabilang linya. Inoff ko agad ang tawag. See? He is such a monster. Kapag nagsawa na sa isang babae, basta na lang itatapon or ipapamigay? Kanino ba nagmanang hinayupak at ang kagaspangan ng ugali? Kailangan kong maging matapang. Maghahabol? No way. Di na kailangan dahil pagka-graduate namin ngayong taon, magpapakalayo-layo na ako. Sisiguraduhin kong hindi na kami magkikita pa ng hayop na Franco Jeller na yon. Maaga ako nagising dahil maagang first subject namin ngayon. Puro major subjects na lang natitira sa load ko dahil nakapag-practicum na kami ng first sem. Business management na kinukuha naming kurso ni Franco. Simula first year, palagi ko siyang tinutulungan sa mga assignments at projects namin. Di naman sa pagmamayabang pero candidate ako for summa cum laude. Sinuklay ko ang aking mahaba at kulot na buhok sa harap ng salamin. Tiningnan ko ang aking ayos. Mahaba ang suot kong palda, hanggang siko ang aking 3/4 na pambabaeng polo. May malaki akong salamin sa mata. Ang sabi nila, nerd daw ako, kaya't siguro walang nanliligaw sa akin dahil nga ika nga, pagiging nerd ko. Si Frank lang ang kauna-unahang karelasyon ko, napatago pa. Sapat na sa akin dati na hindi niya ako ilalantad dahil nga bebo lang naman kami. At kahit isang beses, hindi kami nag-I love youhan. Di rin ako katulad ng ibang mga babae na naka-makeup ang muka. Pulbos lang nilalagay ko sa muka at cologne. Gusto ko na namang umiyak sa harap ng salamin dahil iniisip ko na naman ang demonyong si Franco. Ngunit iniisip ko ang aking pangako sa sarili. Nagkamali ako noon sa pagsuko ng aking pagkababae sa kanya. Pero ngayon sisiguraduhin ko, di na ako magpapa-apekto pa sa lalaking manloloko na yon. Hoy manang, ano na? Ba't namumugto ata feslak mo ha? Tanong ni Vlad na makita niya ako sa labas ng boarding house. Bakla si Vlad at ito lang ang natatanging best friend ko sa campus. Wala, napuwing lang ako. Pagsisinungaling ko sa kanya. We, ang galing naman talaga no? 2 mata talagang napuwing at magang magapa as in. The design is very in denial. Ano na? Anyari beshi? Pangulit pa nito sa kanya. Si Franco, sagot ko. Oh well, I already see this coming. First year pa lang tayo, parang ng sermon ko sa'yo, diba? Pero ano te, dinededma mo lang ang beauty ko. So look at you now. Hindi ba mas matalino pa ako kay Nostradamus at kay Madam Auring? Sabi ko na nga ba eh. Kinagamit ka lang ni Franco dahil matalino ka. At ngayong graduating na tayo, basura ka na. Mahabang salaysay ni Vlad sa akin. Ito lang ang nakakaalam tungkol sa aming dalawa ni Franco. Di naman nagkulang si Vlad sa pangangaral sa akin, pero talagang bulag ako. At ang tanging iniinda ay ang nararamdaman ko para sa binata. Oo na. Sorry na talaga kung dinededma lang kita noon. Tingnan mo nga ako, eto na, kinakarma na. Sambit ko. Haist, ikaw talaga manang. Sana naman ma-realize mo rin na hindi ikaw ang type niyang babae. Ginawa ka lang para usan ng katawan niya at ng mga projects sa school eh. Tingnan mo nga yung sarili mo, para ka ng lola niya kung manamit. Pangi-insulto pa nito. Di na ako nasasaktan dahil sa panlalait nito, dahil halos araw-araw, sinisermonan ako ni Vlad simula pa nung first year sila. Wala na nga, di ba? May babae na nga siyang iba kaya tigilan mo ng paninirman mo sa akin. Halika na dahil late na tayo. Mas mabuti pa nga, mag-focus ka na lang sa studies
Ako ang manilibre sa mamaya dahil sa wakas, wala na kayo. Kala ko paninindigan mo na talaga eh, hanggang sa tuluyan ka ng laspaginong si Franco. Late na nga kami ni Vlad nang pumasok sa classroom. Lahat ng lalaki, kaklase namin nakatingin sa akin. Siguro tinitingnan naman ito ang suot kong mahabang palda, hanggang siko na polo at black leather shoes. Wala akong pakialam kung balot na balot ang katawan ko o kung magmukha man akong nerd. Noon pa ini-encourage na ako ni Vlad na magsuot ng mga stylish outfit, ngunit wala akong hilig. Ang kagandahan wala sa panlabas na kanyuan, kundi nasa kalooban. Umupo kami sa pinakahuling bakanting upuan. Nilibot ko ang kanyang paningin sa loob ng classroom. Wala pa si Franco. Teka, di ba't di ko nakilala ang lalaking yon? Tila sinagot ang katanungan sa isipan ko nang bigla sumalpot si Franco sa pintuan. At wala tong choice kundi umupo sa tabi ko dahil yun na lamang ang bakanting upuan sa loob. Bigla akong siniko ni Vlad nang makita magkatabi kami ni Franco. O ayan na, baka makakalimutan mo na naman ang ginawa niya. Hihilahin ko talaga yung kulot mong buhok. Warning ng bakla sa akin. Inirapan ko lang ang bakla dahil baka medyo napalakas ang siko nito sa akin. Buong araw sa klase ko, hindi ko pinansin si Franco. Nititigan ng lalaki, hindi ko rin ginawa. Baka ang akala niya ako pa rin ang dating Roxanne, na patay sa kanya, at isang utos lang niya natatananta na. Well, I will ignore him until death. Tatablahin kong kasamaan ang ugali niya. Miss Nerd, pahiram ng ballpen. Sambit ni George, ang kaklase nilang feeling gwapo at chic boy. Tahimik na inabot niya ang ballpen kay George. Thank you, Miss Nerd. Bayaran ko na lang to pag nawala ng ink. I-date kita para naman maka-experience ka rin na dinedate ng lalaki. Wika nito na patawa-tawa pa. Hoy George, unggoy ka ba? Ballpen nga hindi mo mabili. Libreng date pa kaya? Singit ni Vlad na nakikinig lamang sa pag-uusap namin ni George. Selos ka lang. Sambit ni George kay Vlad. Ako? Magsiselos? Ang yabang mo. Che? Turan ni Vlad sa lalaki. Bigla ko lumingon kay Franco nang may kakaiba akong naramdaman. Hindi nga ako nagkamali. Nakatitig ang hayop sa akin. Tinaasan ko to ng kilay at inirapan to. Anong akala niya? Ngingitian ko siya na matamis at magpapaawa effect? Well, hindi ako. Hindi na ako yun. Nagising na ako sa katotohanan na ginamit lamang niya ako. Sa sobrang gigil ko, tinusok ko ng ballpen na hawak ko sa braso niya. Ayan tuloy, kung bakit pa siya umupo sa tabi ko eh. Aray! Ano bang problema mo, Roxanne? Bulyaw nito sa akin. Tila natauhan ako na makitang dugo sa kanyang braso. Bring him to the clinic! Utos ng professor namin sa isa naming kaklase. Pulang-pula ang mukha ni Franco dahil sa galit. Pinagalitan din ako ng prof namin at inutusan akong humingi ng tawad sa lalaki. At ako pa ngayon na magsusorry sa kagaya ni Franco sa lawahan. Kung sakalin ko kayang lalaking yon. Walang hiya ka, Beshi. Papatayin mo ba si Franco? Bulong ni Vlad sa akin. Pasensya siya. Dahil sa sobrang galit ko sa kanya, nagawa ko yon. Swerte nga siya, yun lang eh. Dahil sa imagination ko, sinasakal ko ng demonyong yon. Galit kong sambit kay Vlad. Di ko naman sinasadya yung nangyari kanina. Ini-imagine ko na minumura at sinasakal ko siya. At nung napalingon ako, bigla akong narindi dahil nakita ko yung pagmumukha niya. Maya-maya pupuntahan ko siya at manghihingi ng sorry to comply with the request of our teacher. Dumiretso ako sa clinic pagkatapos ng klase namin. Si Vlad na una na sa kantin para umorder ng pagkain na ililibre kuno niya. Nasa pintuan na ako ng clinic na may humambas sa kamay ko na akmang bubuksan ko na ang pinto. Ano bang problema mo, princess? Inis kong tanong sa babaeng, bigla na lamang akong hinampas. Kapag uulitin pa talaga niya ang paghampas sa akin, makakatikim talaga siya ng kamao ko. Ikaw, anong problema mo sa boyfriend ko? May gusto ka ba sa kanya, ha? Oh my God, hoy! Hinding-hindi magkakagusto si Franco sa isang tulad mong mukhang manang, no? Panliliit nito sa akin. Wow! Gandang-ganda ka sa sarili mo, no? Wala kang karapatan na laitin ako. Tingnan mo rin ang sarili mo, naturingan kang maganda, pero ang itim-itim ng body mo. Ang tunay na maganda, hindi na lalait ng kapwa. Anas ko sa babae. Naging maputi at sexy lang naman siya eh. Di naman kagandahan. Kung naging negra ang babaeng to, mukhang unggoy to, sigurado.
Nakakatawa ka talaga, no? At sino maganda sa buong campus sa tingin mo? Ikaw? You are just a plain, old-looking nerd. Patuloy nitong panlalait sa kanya. Sasagutin ko pa sana siya nang bigla. Bumukas ng pinto ng klinik at nilawa si Franco. Nakabandage na isang braso nitong nasugatan ko. Madilim ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Kulang na lang, kainin ako ng buhay ng impaktong to. What are you doing here? He asked. Pumunta ako rito para mag-sorry sa'yo. Hindi ko sinasadya pero buti nga sa'yo. Buliw ko sa kanya sabay talikod sa kanilang dalawa. Tinaas ko ang kanang kamay ko at sumenyas ng F sign sa kanila. Okay ka na ba, Franco baby? Hindi lang mukhang manang, isa rin palang bruha. Dinig kong sambit ni Princess. Di ko na sila tiningnan pa. Hindi na. Tutuldokan ko na ang ugnayan namin ni Franco kahit may nararamdaman pa rin ako sa kanya. Di naman madaling kalimutan si Franco. He is my first love. The first man who had me and the very first to break my heart. I am broken inside but I will not pursue him. Wala akong dapat asahan sa isang tao na hindi marunong magmahal at magpahalaga. Ekis na muna yung mga lalaking yan sa buhay ko. Kung kagaya rin lang ni Franco ang makikilala ko, wag na lang. Wow! Anong niluluto ni Lola for today's video? Nagulat pa ako nang marinig ang boses ni Vlad sa aking likuran. Hindi ko pala nalak ang pintuan kanina. Kung makalola ka, kala mo kung sino ka talagang maganda. Baling ko rito. Natural na lamang ang palitan ng salita sa pagitan naming dalawa. Well, with that eyeglasses and long skirt, para kang miyembro ng sinaunang sinakulo. Natatawang sambit nito. Talaga? Huwag kang kakain dito Masarap pa naman yung niluluto ko. Kare-kare. Ay, grabe siya Joke lang yun. Maganda-ganda kaya ng best friend ko kahit conservative manamit. Ang ganda ng eyes, matangos ng ilong, magandang kutis at may tinatagong kaseksihan. Bawi pa nito na lumapit pa sa akin, sinoksoklay-soklay ang bahaba kong buhok gamit ang mga daliri niya. Yan! Diyan ka talaga magaling, Vladimir. Pwede ba? Stop calling me Vladimir. Tingnan mo naman ang ayos ko. Naiirita talaga to kapag tinatawag sa first name. Nagmumukha raw siyang Dracula kapag naririnig ang kanyang pangalan. Oo na. Kumuha ka na ng bowl. Luto na to maya-maya. Wow, ang bango naman ito. Wait Paborito to ni Franco, diba? Don't tell me gusto mo siyang maalala. Or umaasa kang darating siya ngayon at kakainin ka niya. Ang kare-kare mo. Hoy, tumahimik ka nga dyan. Paborito ko to, no? Kaya nga inaral ko talagang putahin to para kung gusto kong kumain, ako na magluluto. Huwag mo nga banggitin ang pangalan ng lalaking yon, pwede? Paano ko siya malilimutan kung panay naman ang banggit mo sa jailer na yon? Saway ko sa kanya. Kasalukuyan kaming nag-aayos ng hapagkainan para makapag-almusal na kami. Kapag linggo, nagbabonding kami ni Vlad sa boarding house. Nagluluto ng kung ano-anong pagkain at merienda. Hilig namin mag-eksperimento sa mga pagkain. Yun nakikita sa YouTube. Wait, may gown ka na ba para sa seniors night natin next week? Natigilan ako. Oo nga pala. Next week na ang seniors night namin. Wala akong hilig sa mga party at socialization pero ang sabi ng advisor namin, noong nakaraang buwan required daw sumali, lalo na ang mga graduating student, kaya wala akong choice kundi pumunta sa party. Hoy, makinig ka. Puntahan natin ang tita ko bukas, may dress shop siya, pwede tayo magdilihin siya dun. At Beshi hayaan mo ako mag-transform sa'yo, baka manalo ka pa, may pa-award daw at bonggang kasyang premyo. Excited na sambit nito sa akin. Kau bahala. Basta huwag mo akong gawing mukhang patay or clown Wala ka talagang tiwala sa akin, no? Sino ba namang nag-makeup at tumawak sa nanalong Miss Intrams nung palaro? Pagmamayabang nito. Oo na, nagyabang ka na naman. Talaga namang magaling si Vlad pagdating sa pagmamakeup at sa pagpili ng magagandang damit na nababagay sa mga candidates na hawak nito. Sikat ang kaibigan niya sa campus bilang isa sa mga makeup artist na mga sumasali sa mga beauty pageant. Alam mo naman na excited akong i-transform yung itsura mo. I'm sure magva-viral ka. Totoo ang sinasabi ni Vlad. Matagal na tong nangungulit na baguhin ko raw ang pananamit ko pero ayoko talaga. Di ako sanay manamit ng maiksi dahil feeling ko makakabag ako. Pagkatapos namin kumain, nagtulungan kami sa paghugas ng pinagkainan namin.
Nagpaalam naman kaagad si Vlad na hindi ito magtatagal ngayon sa boarding house ko dahil magkikita ito pati ang ate nito na taga-probinsya rin. Galing kami ni Vlad sa iisang probinsya, kaya naging close kagad kami na makitang isa't isa sa loob ng campus at naging magkaklase pa talaga kami. Di naman nagtagal, naligo na ako at nagbihis. Pupunta pala ako sa kondo ni Franco dahil ilang araw lamang palang binigay nito sa akin para kunin ang mga gamit ko sa kondo niya. Araw ng linggo ngayon kaya't sigurado ko nasa kondo lamang ang lalaking yon. Di nga ako nagkamali ng pagbuksan niya ako ng pinto. Blanko lamang ekspresyon nito na makita ko at syempre ako rin. Dati kulang na lang sambahin ko siya kapag nagkikita kami but now, ipapakita ko rin sa kanya na nagbago na ako. Hindi na akong dating Roxanne na sumasamba sa isang Franco Jeller. Isang nilalang na kulang na lamang ilagay sa altar ang binata. What are you doing here? Walang kangiting-ngiting nitong tanong sa akin. May sayad ka ba? Nakalimutan mo bang tumawag ka sa akin para kunin ko ang mga gamit ko? Seryoso ko ring sambit sa kanya. Tinignan ko ang ayos nito. Walang suot na pang itaas na damit. Tanging shorts lang suot nito ngayon. Pawis na pawis pa ito, tiyak kong katatapos lamang nitong mag-workout. Bawal tingnan yan. Anito na ang tinutukay ang pagtitig ko sa kanyang abs. Ha? Nagpapatawa ka ba? Ano akala mo sa sarili mo, ha? Padaan nga. Ang mga gamit ko lang kukunin ko at hindi ang abs mong sinliit ng ano mo. Tinulak ko to para makapasok na ako sa loob. Napailing ako na makita ang kondo niya. Maraming kalat sa loob, unlike nung nagsasama pa kami. Kapag nandito ako sa kondo niya, palagi ako naglilinis, kaya napakabango ng buong paligid. But now, nakakasuka. Parang walang taong nakatira. Mabuti na lang hindi masyadong dumadalaw ang uncle ni Franco sa kondo. Ang tunay na may-ari ng tinitirahan ngayon ito. Pero binanggit ni Frank na binigay na raw ng uncle nito ang kondo sa kanya dahil balang araw, si Franco ang isa sa mga magpapatakbo sa negosyo ng uncle. Kaya siguro business management ang kinuha nito dahil na rin sa panghihikayat siguro ng tiyuhin. Dalian mo na, may lakad pa ako. Kakarating ko pa lang no, at sandali lang ha, hindi ka ba makahintay? You can wait outside your room. Wala akong kukunin dito na hindi akin. Saway ko sa kanya. Kahit na magtatagal pa ako rito, hindi naman kita gagahasain, no? May nakilala kong lalaki na mas lalaki pa kaysa sa'yo. Dagdag ko pa. As in, filler talagang Franco na to. Sino? At sino ka naman para pagsabihan ko, no? Baka magsa-self-pity ka pa kapag malalaman mo kung sino. Seriously, may nagkagusto sa'yo? Mapaklan itong tanong. Nang iinsulto talaga. Well, hindi lahat ng tao gagamitin lang ako bilang parausan at tagagawa ng projects, assignments at katulong. Di lahat ng lalaki kagaya mong manggagamit. Wika ko sa kanya. Kahit gusto ko siyang saktan, nagpipigil pa rin ako. I'm happy for you then. Hindi ko kailangan ng opinion mo, Jeller. Sambit ko habang patuloy inaayos sa mga gamit ko. Siya na may feeling model naka-cross arms pa habang nakasandal sa pintuan. Sweetie, good morning! Sabay kaming napalingon ng may babaeng pumasok. Yumakap mula sa likuran ni Franco. It's Princess at kararating lamang nito. Bagong ligong babae at napaka-sexy ng suot. Oh, what is she doing here? Is she your maid, sweetie? Tanong nito kay Franco. Yes, baby, she is my maid. At pinalalayas ko na siya. Natawa ako sa dalawang baliw. May maid bang kumukuha ng gamit sa kwarto ng amo? Tumahimik na lang ako at minadali ang pag-iempake sa mga damit at gamit ko. Kailangan ko nang umalis. I cannot stand their presence at baka hindi ko nakayanin. Biglang malusaw ang tapang sa katawan ko. Baka kung di pa ako aalis, tuluyan na ako manghina at umiyak sa harapan nilang dalawa. Matapang ako pero deep within, I'm still struggling with the pain he caused me. Tumayo ako nang tapos na ako mag-empake. Bago kayo maglaplapan ha, linisin niyo muna ang paligid. Kasing dumi ng body niyo yung paligid ng kondo mo. Matapang kong sambit at mabilis nang umalis sa lugar na yon. Mabigat pa rin sa loob. I cried inside the taxi as I'm heading home. I know time will heal this pain but for now, I need to be strong. Nagkamali ako when I fell in love with him. In the very first place, I shouldn't have fallen for him.